Ito pala ang kwento ng buhay ni Jelson Bay, isa sa magagaling na manunula at komedyante. Sa Pilipinas, halika mga kakwento, samahan ninyo ako, at alamin natin ang naging kwento ng buhay niya. Ang totoong buhay ng Pilipinong aktor at komedyanteng si Jelson Bay, ay isang makapangyarihang, mula sa hirap hanggang tagumpay, na kwento na tila hinango sa isang klasikong teleseryeng Pilipino. Mula sa paglaki sa matinding kahirapan at pag-abandona ng magulang sa Batangas hanggang sa pagiging bida sa isang pandaigdigang pelikula ng Netflix, ang kanyang buhay ay puno ng katatagan, hindi inaasahang pagkakataon, at likas na talento. Maagang buhay at pakikipagsapalaran para mabuhay 1978, unang bahagi ng 2000s. Si Jelson Bay ay isinilang noong bandang 1978, at lumaki malapit sa mahirap na pantalan ng Batangas City. Ang kanyang kabataan ay puno ng matinding problema sa pamilya. Pagkahiwalay ng magulang, naghiwalay ang kanyang mga magulang noong 2 taong gulang pa lamang siya. Ang kanyang ama ay bumuo ng panibagong pamilya habang ang kanyang ina naman ay nagtrabaho bilang labandera upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Ang utos na maging basurero, dahil sa sobrang kahirapan, una siyang pinayuhan ng kanyang ina na huwag nang mag-aral at sa halip ay maging basurero na lang, upang agad kumita ng pera. Ngunit ang kanyang lola na si Natividad Bay mula Maynila ay paminsan-minsang tumulong sa gastusin kaya nakapag-aral siya sa Batangas City Elementary School at Batangas National High School. Iba't ibang trabaho at kawalan ng hanap buhay pagkatapos ng high school, kung ano-anong mabibigat na trabaho ang kanyang pinasok. Naging crew siya sa Jollibee, construction worker, at kalaunan ay nagtapos ng 1 taong kursong pang-computer sa STI College. Nagtayo rin siya ng computer shop ngunit nalugi ito, dahilan upang muli siyang mawalan ng trabaho at malugmok sa depresyon. Ang hindi inaasahang audition at pagpasok sa teatro, 2010 hanggang 2012. Noong 2010, habang nagja-jogging si Jelson sa Rojas Boulevard at iniisip na mang-ibang bansa bilang seaman, nakatanggap siya ng text mula sa isang kaibigan na nag-anyaya sa kanya na mag-audition para sa Tanghalang Pilipino, ang resident theater group ng Cultural Center of the Philippines. Isang nakakatawang audition, wala siyang anumang karanasan sa teatro. Nang sabihan siyang maghanda ng monologue, hindi niya alam ang ibig sabihin nito. Nang maipaliwanag na parang pakikipag-usap lamang ito sa sarili, ginamit niya ang kanyang natural na galing. Inarte niya ang isang lasing na galit at nagrereklamo tungkol sa bansa. Ang malaking pagkakataon, humanga sa kanya si TV Artistic Director na si Nanding Joseph dahil sa kanyang hilaw ngunit pambihirang talento. Agad siyang tinanggap at nahasa ang kanyang kakayahan kasama ng mga mahuhusay na artista sa entablado. Nakilala siya sa mga dula tulad ng Bombite ni Tony Perez, pag-angat sa pelikula at Ang Pangarap Kong Hold Up 2012 hanggang 2018. Dahil sa kanyang matinding presensya sa entablado, napansin siya ng mga direktor ng independent films. Noong 2012, lumabas siya sa 3 pelikula ng Cinemalaya Philippine Independent Film Festival, Requiem, Oros, at Posos. Sa loob ng maraming taon, nakilala si Jelson bilang mahusay na character actor na kayang agawin ang eksena. Ngunit lalo siyang sumikat noong 2018 nang gumanap siya bilang Carlo sa cult classic comedy heist film na Ang Pangarap Kong Hold Up, kasama sina Pepe Herrera, Gerald Napoles, at Paolo Contis. Dahil sa kanyang mahusay na comedic timing, naging paborito siyang komedyante ng maraming Pilipino. Bida sa Netflix at Finding Agnes, 2018 hanggang 2021. Matapos ang tagumpay niya sa comedy films, mabilis siyang nakapasok sa mainstream television at pelikula. Telebisyon, naging regular siyang bahagi ng sitcom na Daddy's Girl, sa GMA Network, bilang si Jerry, kasama sina Vic Soto, at Maine Mendoza, mula 2018 hanggang 2022. Dramatikong pagganap noong 2020, nagulat ang marami nang maging pangunahing bida siya sa Netflix film na Finding Agnes. Kinunan ito sa Morocco kung saan ginampanan niya si Brex Rivero, isang mayamang negosyante na naghahanap sa kanyang matagal ng noalay na ina. Pinatunayan ng pelikulang ito na kaya rin niyang umarte sa seryosong drama.
Mga hamon sa kalusugan at patuloy na pagbangon 2022 kasalukuyan. Muling sinubak ang buhay ni Gelson nang tamaan siya ng stroke. Dahil dito, natigil ang kanyang trabaho at nahirapan siya sa gastusang medikal. Sa panahong ito, maraming tao sa industriya ng showbiz ang tumulong sa kanya. Labis niyang pinasalamatan si Vic Soto, na tahimik na tumulong sa pagbabayad ng kanyang medical bills at rehabilitation. Sa pamamagitan ng therapy, matinding determinasyon, at inspirasyon mula sa kanyang ina na proud na napapanood siya sa telebisyon, patuloy siyang lumalaban at bumabangon. Hanggang ngayon, nananatili siyang isang respetado at minamahal na aktor sa industriya ng pelikulang Pilipino. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!